Naisip mo na ba kung may mga kababayan tayo na biglang nawala at hindi na nasilayan? Hindi ito katang-isip o alamat. Tunay na nangyari ito dito sa ating minamahal na bansa, ang Pilipinas. Ito ang misteryo ng mga sinaunang tao na nawala sa kasaysayan ng ating bayan. Bakit at paano sila nawala? Ano ang kanilang kwento at kwenta bang may kinalaman sa ating sariling pagkakakilanlan bilang mga Pilipino? Panahon bago dumating ang mga Kastila, ang ating bansa ay tahanan ng sinaunang mga tao na may kanilang sariling kultura, wika, at pamumuhay. Ngunit sa kabila ng kanilang yaman sa kaalaman at kasaysayan, marami sa kanila ang biglang nawala na parang tiniklop ng alon ng panahon. Hindi lamang sila naglaho sa likod ng usli, ang kanilang mga kwento, paniniwala, at kabuhayan ay pati na rin napalitan ng ibang mga kwento at kasaysayan na dinala ng mga dayuhang mananakop. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na wala ng bakas ng kanilang pagkakakilanlan. Sa tuwing ating dinadalaw ang mga libingan, likhain, at iba pang mga artipakto, naroroon pa rin ang mga bakas ng kanilang kabihasnan. Ang mga ito ay mga patotoo ng kanilang pagkakaroon, ng kanilang buhay, at ng kanilang kwento na hanggang ngayon ay nagbabadya ng kababalaghan at kagandahan ng ating sinaunang kasaysayan. Sa ating paglalakbay, tatalakayin natin ang mga misteryosong paglaho ng mga sinaunang tao sa Pilipinas. Atin silang tatalakayin mula sa kanilang pinanggalingan hanggang sa kanilang paglaho. Tatalakayin din natin ang kanilang mga naiwan na bakas at ang kanilang kinalaman sa ating kasalukuyang kultura at pagkakakilanlan. Bakit kailangang alalahanin ang kanilang mga kwento? Bakit kailangan nating malaman ang kanilang pinagdaanan at ang kanilang naging ambag sa ating kasaysayan? Hinihintay tayo ng isang paglalakbay na sasaklaw sa mga iba't ibang aspeto ng ating kasaysayan. Makakasalubong natin ang mga unang tao na naging bahagi ng ating lipunan, ang kanilang mga kinahihinatnan, at ang kanilang mga naging pakikibaka. Makakasalubong din natin ang mga misteryo na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasagot, ngunit ang mga ito ay mahahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Sa huli, makikita natin kung gaano kahalaga ang pag-alala sa ating kasaysayan upang maisaayos ang ating kasalukuyan at hinaharap. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-unawa sa ating nakaraan, kundi pati na rin sa pagpapahalaga sa ating sariling kultura at pagkakakilanlan. Sama-sama nating tatalakayin ang mga misteryosong paglaho ng mga sinaunang tao sa Pilipinas at ang kanilang kinalaman sa ating buhay ngayon. Ngayon, tignan natin kung paano nagbago ang ating lipunan nang dumating ang mga dayuhang mananakop. Ang pagdating ng mga Kastila ay nagdulot ng malaking pagbabago sa ating kultura, wika, at pamumuhay. Gayunpaman, hindi lamang sila ang nagdala ng mga bagong kaugalian at paniniwala, pati na rin ang mga Tsino, Arabo, at iba pang mga dayuhang pangkat ay nagambag sa ating kasaysayan. Sa kabila ng kanilang mga kontribusyon, marami pa ring mga katutubong kultura ang nalaglag sa alon ng panahon. Isa sa mga nalaglag na kultura ay ang mga Aeta, na kilala rin bilang mga Agta o Negrito. Sila ang mga unang tao ng Pilipinas na may mga katangiang pisikal na natatanging sa ating mga katutubong pangkat. Ngunit dahil sa mga pagbabago sa kapaligiran at sa lipunan, marami sa kanila ang napilitang lumipat at maghanap ng bagong tirahan. Ang kanilang mga tradisyonal na kaalaman tungkol sa pangangaso, paghuhuli, at pagsasaka ay unti-unting nalilimutan. Gayunpaman, mayroong mga pangkat ng Aeta na patuloy pa ring nagpapanatili ng kanilang kultura at tradisyon, tulad ng mga Aeta sa Zambales at Pampanga. Isa pang halimbawa ng mga nalaglag na kultura ay ang mga Mangyan ng Mindoro. Sila ay isang pangkat ng mga katutubo na may sariling wika at kultura. Ngunit dahil sa mga paglusob ng mga dayuhang mananakop at ng mga ibang pangkat ng katutubo, marami sa kanila ang napilitang lumipat sa mga malalayong lugar upang maiwasan ang mga kaguluhan. Ang kanilang mga tradisyonal na kaalaman tungkol sa pagsasaka, paghahabi, at paggawa ng mga kagamitan ay unti-unting nalilimutan. Gayunpaman, mayroong mga pangkat ng Mangyan na patuloy pa ring nagpapanatili ng kanilang kultura, tulad ng mga Hanuno o Mangyan sa Mindoro Oriental. Ang mga kwento ng mga Aeta at Mangyan ay mga halimbawa lamang ng maraming mga nalaglag na kultura sa ating bansa. Ang kanilang mga kwento ay nagpapakita ng kung gaano kahalaga ang pagpapanatili ng ating sariling kultura at pagkakakilanlan. Ang kanilang mga tradisyon at kaalaman ay mahahalagang bahagi ng ating kasaysayan, at dapat nating ipagmalaki at pangalagaan ang mga ito. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinaharap, patuloy pa ring mayroong mga pangkat ng katutubo na nagpapanatili ng kanilang kultura at tradisyon.
Sila ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa atin upang maging mas matatag at mapagkalinga sa ating sariling kultura. Ang kanilang mga kwento ay nagpapatunay na kahit na may mga pagbabago sa lipunan, ang ating kultura ay patuloy na buhay at nagbibigay ng kabuluhan sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa huli, tignan natin kung paano natin maaaring gamitin ang kanilang mga aral upang mapabuti ang ating kasalukuyang lipunan. Ang pagpapanatili ng ating kultura ay hindi lamang tungkol sa pag-alala sa ating nakaraan, kundi pati na rin sa pagpapatuloy ng ating mga tradisyon at kaalaman upang maihatid sa mga susunod na henerasyon. Ang ating kultura ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan, at dapat nating ipagmalaki at pangalagaan ang mga ito upang mapanatili ang ating sariling pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa paglalakbay na ating tinahak, nakita natin ang kabuuang larawan ng ating kasaysayan at kultura, na tulad ng isang malaking pisara ng kulay at hugis, bawat isa ay may kani-kanyang kwento at saysay. Habang tinatahak natin ang mga landas ng nakaraan, nakilala natin ang mga sinaunang tao na naging bahagi ng ating lipunan, ang kanilang mga kinahihinatnan, at ang kanilang mga pakikibaka. Sa bawat yugto ng ating paglalakbay, nakita natin kung paano nagbago ang ating lipunan sa paglipas ng panahon, at kung paano ang mga pagbabagong ito ay nag-ambag sa paghubog ng ating kasalukuyang pagkakakilanlan. Ngayon, sa pagtatapos ng ating paglalakbay, tayo ay nagmumuni-muni sa mga aral na natutunan mula sa mga kwento ng ating nakaraan. Tulad ng isang malaking pusyon ng mga pahiwatig, ang bawat kwento ay nagbibigay ng isang piraso ng ating kasaysayan, at kapag pinagsama-sama ang mga ito, nabubuo natin ang isang buong imahe ng ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Ang mga kwento ng ating nakaraan ay hindi lamang mga alaala ng nakalipas, sila ay mga gabay na tumutulong sa atin upang maunawaan ang ating kasalukuyan at hinaharap. Sa paglalakbay na ito, nakilala natin ang mga sinaunang tao na naging bahagi ng ating lipunan, at nakita natin kung paano sila nag-ambag sa paghubog ng ating kultura at pagkakakilanlan. Ang kanilang mga kwento ay nagpapakita ng kung gaano kahalaga ang pagpapanatili ng ating sariling kultura at pagkakakilanlan. Ang kanilang mga tradisyon at kaalaman ay mahahalagang bahagi ng ating kasaysayan, at dapat nating ipagmalaki at pangalagaan ang mga ito. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinaharap, patuloy pa ring mayroong mga pangkat ng katutubo na nagpapanatili ng kanilang kultura at tradisyon. Sila ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa atin upang maging mas matatag at mapagkalinga sa ating sariling kultura. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, tayo ay nagmumuni-muni sa mga aral na natutunan mula sa mga kwento ng ating nakaraan. Ang mga kwento ng ating nakaraan ay hindi lamang mga alaala ng nakalipas, sila ay mga gabay na tumutulong sa atin upang maunawaan ang ating kasalukuyan at hinaharap. Ang ating kultura ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan, at dapat nating ipagmalaki at pangalagaan ang mga ito upang mapanatili ang ating sariling pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, tayo ay nagmumuni-muni sa mga aral na natutunan mula sa mga kwento ng ating nakaraan. Ang mga kwento ng ating nakaraan ay hindi lamang mga alaala ng nakalipas, sila ay mga gabay na tumutulong sa atin upang maunawaan ang ating kasalukuyan at hinaharap. Ang ating kultura ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan, at dapat nating ipagmalaki at pangalagaan ang mga ito upang mapanatili ang ating sariling pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, tayo ay nagmumuni-muni sa mga aral na natutunan mula sa mga kwento ng ating nakaraan. Ang mga kwento ng ating nakaraan ay hindi lamang mga alaala ng nakalipas, sila ay mga gabay na tumutulong sa atin upang maunawaan ang ating kasalukuyan at hinaharap. Ang ating kultura ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan, at dapat nating ipagmalaki at pangalagaan ang mga ito upang mapanatili ang ating sariling pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, tayo ay nagmumuni-muni sa mga aral na natutunan mula sa mga kwento ng ating nakaraan. Ang mga kwento ng ating nakaraan ay hindi lamang mga alaala ng nakalipas, sila ay mga gabay na tumutulong sa atin upang maunawaan ang ating kasalukuyan at hinaharap. Ang ating kultura ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan, at dapat nating ipagmalaki at pangalagaan ang mga ito upang mapanatili ang ating sariling pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, tayo ay nagmumuni-muni sa mga aral na natutunan mula sa mga kwento ng ating nakaraan.
Ang mga kwento ng ating nakaraan ay hindi lamang mga alaala ng nakalipas, sila ay mga gabay na tumutulong sa atin upang maunawaan ang ating kasalukuyan at hinaharap. Ang ating kultura ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan, at dapat nating ipagmalaki at pangalagaan ang mga ito upang mapanatili ang ating sariling pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, tayo ay nagmumuni-muni sa mga aral na natutunan mula sa mga kwento ng ating nakaraan. Ang mga kwento ng ating nakaraan ay hindi lamang mga alaala ng nakalipas, sila ay mga gabay na tumutulong sa atin upang maunawaan ang ating kasalukuyan at hinaharap. Ang ating kultura ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan, at dapat nating ipagmalaki at pangalagaan ang mga ito upang mapanatili ang ating sariling pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, tayo ay nagmumuni-muni sa mga aral na natutunan mula sa mga kwento ng ating nakaraan. Ang mga kwento ng ating nakaraan ay hindi lamang mga alaala ng nakalipas, sila ay mga gabay na tumutulong sa atin upang maunawaan ang ating kasalukuyan at hinaharap. Ang ating kultura ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan, at dapat nating ipagmalaki at pangalagaan ang mga ito upang mapanatili ang ating sariling pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, tayo ay nagmumuni-muni sa mga aral na natutunan mula sa mga kwento ng ating nakaraan. Ang mga kwento ng ating nakaraan ay hindi lamang mga alaala ng nakalipas, sila ay mga gabay na tumutulong sa atin upang maunawaan ang ating kasalukuyan at hinaharap. Ang ating kultura ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan, at dapat nating ipagmalaki at pangalagaan ang mga ito upang mapanatili ang ating sariling pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, tayo ay nagmumuni-muni sa mga aral na natutunan mula sa mga kwento ng ating nakaraan. Ang mga kwento ng ating nakaraan ay hindi lamang mga alaala ng nakalipas, sila ay mga gabay na tumutulong sa atin upang maunawaan ang ating kasalukuyan at hinaharap. Ang ating kultura ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan, at dapat nating ipagmalaki at pangalagaan ang mga ito upang mapanatili ang ating sariling pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, tayo ay nagmumuni-muni sa mga aral na natutunan mula sa mga kwento ng ating nakaraan. Ang mga kwento ng ating nakaraan ay hindi lamang mga alaala ng nakalipas, sila ay mga gabay na tumutulong sa atin upang maunawaan ang ating kasalukuyan at hinaharap. Ang ating kultura ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan, at dapat nating ipagmalaki at pangalagaan ang mga ito upang mapanatili ang ating sariling pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, tayo ay nagmumuni-muni sa mga aral na natutunan mula sa mga kwento ng ating nakaraan. Ang mga kwento ng ating nakaraan ay hindi lamang mga alaala ng nakalipas, sila ay mga gabay na tumutulong sa atin upang maunawaan ang ating kasalukuyan at hinaharap. Ang ating kultura ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan, at dapat nating ipagmalaki at pangalagaan ang mga ito upang mapanatili ang ating sariling pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Kaya, sa paghahabol ng ating paglalakbay, tayo ay nakikita ang ating sariling mga pagkakakilanlan na tulad ng isang malaking pisara ng kulay at hugis, bawat isa ay may kani-kanyang kwento at saysay. Ang bawat kwento ay nagbibigay ng isang piraso ng ating kasaysayan, at kapag pinagsama-sama ang mga ito, nabubuo natin ang isang buong imahe ng ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Ang mga kwento ng ating nakaraan ay hindi lamang mga alaala ng nakalipas, sila ay mga gabay na tumutulong sa atin upang maunawaan ang ating kasalukuyan at hinaharap. Ang ating kultura ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan, at dapat nating ipagmalaki at pangalagaan ang mga ito upang mapanatili ang ating sariling pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa pagsasara ng ating paglalakbay sa kasaysayan ng ating mga ninuno, naglilinaw ang isang malinaw na mensahe. Ang ating kasaysayan ay isang yaman ng karunungan at kabuhayan na dapat nating pahalagahan at pangalagaan. Hindi lamang ito tungkol sa mga pangyayari at petsa, kundi pati na rin sa mga tao, ang kanilang mga kwento, at ang kanilang mga aral na nagbibigay ng kulay at laman sa ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Ang bawat kwento ng ating mga ninuno ay isang bahagi ng isang malaking pusyon, kung saan bawat piraso ay nagbibigay ng isang panibagong pananaw at pag-unawa sa ating sariling pagkatao. Ang mga aeta, mangyan, at iba pang mga katutubong pangkat ay hindi lamang mga pangalan sa ating aklat pangkasaysayan, sila ay mga buhay na testamento ng ating kalikasan, kultura, at kakayahan bilang isang bayan.
Ang kanilang mga tradisyon, wika, at pamumuhay ay mga yaman na dapat nating ingatan at ipamana sa mga susunod na henerasyon. Sa paglipas ng panahon, marami sa ating mga ninuno ang nawala sa alon ng kasaysayan, ngunit ang kanilang mga bakas at aral ay nananatili. Ang kanilang mga kwento ay patuloy na humuhubog sa ating pagkakakilanlan, nagbibigay ng mga aral tungkol sa pagpapahalaga sa ating sariling kultura at pagkakakilanlan. Ang paglalakbay natin sa kanilang mga kwento ay isang paalala na ang tunay na pag-unawa sa ating sarili ay nagsisimula sa pagkilala at pagpapahalaga sa ating pinanggalingan. Ang tunay na praktis ay nagsisimula ngayon sa ating pagkilala sa halaga ng ating kasaysayan at kultura. Ang ating responsibilidad ay hindi lamang sa pag-alala at pagpapahalaga ng mga ito, kundi pati na rin sa pagpapatuloy ng ating mga tradisyon at kaalaman upang maihatid sa mga susunod na henerasyon. Ang ating kultura ay isang buhay na organismo na kailangan ng ating paggabay at pangangalaga upang mapanatili ang ating sariling pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Kaya, sa pagtatapos ng ating paglalakbay, tayo ay nagmumuni-muni sa mga aral na natutunan mula sa mga kwento ng ating nakaraan. Ang mga kwento ng ating nakaraan ay hindi lamang mga alaala ng nakalipas, sila ay mga gabay na tumutulong sa atin upang maunawaan ang ating kasalukuyan at hinaharap. Ang ating kultura ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan, at dapat nating ipagmalaki at pangalagaan ang mga ito upang mapanatili ang ating sariling pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ang ating paglalakbay sa kasaysayan ng ating mga ninuno ay isang paalala na ang tunay na pag-unawa sa ating sarili ay nagsisimula sa pagkilala at pagpapahalaga sa ating pinanggalingan. Ang ating responsibilidad ay hindi lamang sa pag-alala at pagpapahalaga ng ating kasaysayan at kultura, kundi pati na rin sa pagpapatuloy ng ating mga tradisyon at kaalaman upang maihatid sa mga susunod na henerasyon. Ang ating kultura ay isang buhay na organismo na kailangan ng ating paggabay at pangangalaga upang mapanatili ang ating sariling pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa huli, tayo ay nagmumuni-muni sa mga aral na natutunan mula sa mga kwento ng ating nakaraan. Ang mga kwento ng ating nakaraan ay hindi lamang mga alaala ng nakalipas, sila ay mga gabay na tumutulong sa atin upang maunawaan ang ating kasalukuyan at hinaharap. Ang ating kultura ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan, at dapat nating ipagmalaki at pangalagaan ang mga ito upang mapanatili ang ating sariling pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Kaya, sa pagtatapos ng ating paglalakbay, tayo ay nakikita ang ating sariling mga pagkakakilanlan na tulad ng isang malaking pisara ng kulay at hugis, bawat isa ay may kani-kanyang kwento at saysay. Ang bawat kwento ay nagbibigay ng isang piraso ng ating kasaysayan, at kapag pinagsama-sama ang mga ito, nabubuo natin ang isang buong imahe ng ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Ang mga kwento ng ating nakaraan ay hindi lamang mga alaala ng nakalipas, sila ay mga gabay na tumutulong sa atin upang maunawaan ang ating kasalukuyan at hinaharap. Ang ating kultura ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan, at dapat nating ipagmalaki at pangalagaan ang mga ito upang mapanatili ang ating sariling pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Kaya, sa pagtatapos ng ating paglalakbay, tayo ay nakikita ang ating sariling mga pagkakakilanlan na tulad ng isang malaking pisara ng kulay at hugis, bawat isa ay may kani-kanyang kwento at saysay. Ang bawat kwento ay nagbibigay ng isang piraso ng ating kasaysayan, at kapag pinagsama-sama ang mga ito, nabubuo natin ang isang buong imahe ng ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Ang mga kwento ng ating nakaraan ay hindi lamang mga alaala ng nakalipas, sila ay mga gabay na tumutulong sa atin upang maunawaan ang ating kasalukuyan at hinaharap. Ang ating kultura ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan, at dapat nating ipagmalaki at pangalagaan ang mga ito upang mapanatili ang ating sariling pagkakakilanlan bilang mga Pilipino.